Dear Kuya Poy, good day sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakatutok sa inyong programang H2H sa True FM. Elaine na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 24 years old mula dito sa probinsya ng Tarlac. Bago yan, gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo na medyo may mga masiselang bahagi ang aking ikikwento at nangangailangan ng gabay at patnubay ng mga nakatatanda. Lalo na nga sa mga mas batang nakikinig ng programang Heart to Heart. Ang totoo po kasi niyan, kaya ko naisipang magpadala ng kwento sa inyong programa ay para ibahagi ang kakaibang lihim ng boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Jerome, 25 years old. Bago ko simulang ikwento ang nadiskubre kaya Jerome, maiksing background na muna para sa lahat nang makilala ko ang boyfriend ko sa isang dating app. Actually, masasabi kong maswerte ako dahil hindi ko akalain na abot pala ang aming relasyon ng 1 taon. At sa loob nga ng 1 taon na yun ay marami na kami mga plano at kabilang sa mga napag-uusapan na rin namin ay ang pagpapakasal. Yes, Kuya Poy, pakiramdam ko kasi ay siya na ang inihintay kong lalaking magpapasaya sa aking buhay. Though hindi naman naging madali ang journey namin ni Jerome dahil malayo rin kami sa isa't isa, si Jerome kasi ay taga Mandaluyong City at ako nga ay nandito sa Tarlac. Kung minsan ay bumibisita ako sa place ni Jerome dahil sa tindi ng pagkamiss ko sa kanya. Muli nga itong nasundan, Kuya Poy, matapos noong minsan na malaman ko sa bahay na sobrang lungkot nito sa kanyang tinitirhan sa Mandaluyong. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ko na ipinaalam kay Jerome ang aking pagpunta sa kanyang condo unit. Plano ko kasing sorpresahin siya, Kuya Poy. Pero imbes na sana nga ay masorpresa, ay tila ako naman ang nagulantang sa nadiskubre kong eksena. Sa tindi ng nasaksihan ko ay nanlambot ang mga tuhod ko sa loob ng unit na yon ni Jerome. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko sa inyo na nakita kong may ibang kasiping ang boyfriend kong si Jerome. At ang mas matindi pa ay nahuli ko rin na may kanya-kanya pang partner na babae ang 3 pa niyang ibang mga kaibigan. Pero ang gulat na naramdaman kong yun ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Matapos kong mapag-alamang salit-salitan silang gumagawa ng kalaswaan sa inuupahang unit na yon ng boyfriend ko. Wala nang salita pa ang lumabas sa bibig ko ng oras na yon, Kuya Poy, sa tindi ng naabutan kong kataksilan ni Jerome sa aming relasyon. Imbis na dumaloy ang luha ko noong pagkakataong yun ay mas pinili na lang din siguro ng aking emosyon na manaig ang matinding galit at pandidiri sa kanilang lahat. Nilayasan ko si Jerome after that incident. Para akong lutang. At habang nasa biyahe nga palayo sa condo ni Jerome, ay talagang hindi ko maramdaman kung nasan na ako. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, unti-unti ring pumatak ang luha ko. At doon na nga nilamon na rin ako ng matinding kalungkutan habang pinagtatagpi-tagpi ko ang mga nasaksihan kong yun sa loob ng kwarto ng boyfriend ko. Lumipas ang 1 buwan pero pakiramdam ko ay parang kanina lang talaga nangyari ang eksenang nasaksihan ko. Sobrang sakit pa rin sa kalooban ang nararamdaman ko. Sinubukan pa ni Jerome na lumapit sa akin at suyuin ako para makuha ulit ang tiwala at ang pagmamahal ko sa kanya noon. Pero Kuya Poy, desidido na ako na hindi na makipagbalikan pa sa kanya. Akala ko susuko agad si Jerome, pero pursigido rin siya na maayos ang nasira naming relasyon. May mga pagkakataon pa nga na nagpupunta rin siya sa aming bahay para makuha niya ang inaasam-asam na kapatawaran at panibagong pagkakataon mula sa akin. Pero Kuya Poy, wala na talaga. Nangyari na nasaktan ako ng sobra at alam ko rin sa sarili ko na hinding-hindi na yun maaayos pa.
Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi sa inyong programa ang kwento ng aking mabilisang love life. Umaasa ako na makakakuha ako sa inyo ng payo sa sinapit kong ito mula sa aking nakarelasyon na si Jerome. Hanggang dito na lamang. Umaasa sa mas magandang kinabukasan, Elaine. Especially for you. Gusto ko munang saluduhan itong si Elaine at yung mga katulad ni Elaine na bagaman mahal na mahal talaga natin ang isang tao, pero kapag kasukdulan at hindi naman natin kaya na makipagbalikan pa sa kanila at para not everybody deserves a second chance. Okay, you can just imagine kung gaano karami na ang mga nakapartner nitong si Jerome at kung gaano siya ka-sexually active. Yan po ay magiging delikado rin kay Elaine in the future kung sakali mapagbibigyan niya ulit itong si Jerome. Plus, napakarami ho talaga at kailangang bantay sarado ang isang katulad ni Jerome para mapigilan yan. Yes, pwedeng mapatawad. Totoo naman yan, Elaine. Unang-una, dahil nga sa nasaktan ka, sabi mo ay nagkaroon ka ng matinding galit, more than the love na rin talaga, no? Kaya Jerome, medyo i-retire mo na yung galit na yan at mas maganda na ikaw ay matutong magpatawad na lang. Pero hindi lahat ng pagpapatawad ay may kasunod na pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga tao. That you have to understand. Patawarin mo siya sa nagawa niya sa'yo, maging leksyon yan para sa'yo and hopefully para sa kanya. Pero yun sa'yo na lang ang isipin mo. Tama lang yung ginawa mo. Huwag ka na makipagbalikan kung di mo talaga malunok at feeling mo ay binaboy ang relationship ninyo. That's it. Magpatawad pero hindi naman pwedeng isa pang chance para makabawi. Lalo na kung hindi mo talaga kaya. There's no problem with that, Elaine. And good luck sa susunod na relationship mo. Mas maging maingat at tama lang na tayo ay magtiwala. But from time to time, kailangan din ay chine-check natin ang ating mga minamahal na partner. Kung ginagawa rin ba nila yung kanilang end ng conversation, yung pagiging tapat din sa'yo. Maganda yung mga nasusurpresa rin. And hopefully, yung mga sorpresa natin sa kanila ay hindi tayo ang masusurpresa na katulad na nangyari nitong kay Elaine.